Mga kapatid at mga kaibigan, saan man panig po ng mundo tayo naroon, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo, sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Isang napakadakilang pagkakataon at kalagayan, mga kapatid at mga kaibigan, na ating nalalaman ang dakilang gawa ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayon sa mga bagay na nasa sulat, hinulaan ng mga banal na propeta ang pagsilang ng ating tagapagligtas na siya'y bahayag sa laman at ito'y isisilang ng isang babaeng malinis. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sinalita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga banal na propeta ay nahayag sa paningin ng mga banal na apostol, sinaksihan ng mga banal na apostol ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ayon pa rin sa nasusulat, ang pagkahayag ng Panginoong Jesucristo sa laman ay upang iligtas ang kanyang banal na bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, at ipinaunawa rin sa atin ng banal na kasulatan na ang pangalan ng bayan ay natatangi at nag-iisa. Yan po ang banal na bundok ng Sayon. Kaya sa ating mga kapatid at mga kaibigan, ang hula ng mga propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ay nagkaroon ng katuparan. Kaya sa bayan ng Diyos, ating pinupuri ang ating dakilang Ama, gaya ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan. Dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos na kaniyang banal na bundok. Ano po ang pangalan ng banal na bundok ng ating Panginoong Diyos? Yan po ang banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy tayong mawit, ipakilala natin ang bayan ng Diyos upang sa ating bahayag na patuloy ang kanyang kaluwalhatian sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating patuloy nating ihayag ang kapulihan ng Panginoong Diyos at pasalamatan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid, salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay.
Patuloy nating taas ang pangalan ng dakilang hari ng mga hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Awitin natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga kapatid na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan at awa, patuloy namin tinataas sa iyo ang dakilang pagpuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Napakadakila, Panginoon, ng panahon at pagkakataon na patuloy mong ginagawad sa amin upang patuloy na mahayag sa aming puso't isipan ang iyong dakilang kapangyarihan ng kabanalan na aming nasumpungan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sapagkat patuloy na ang karunungan mo sa pamamagitan ng iyong bugtong anak ay naihayag sa buong sanlibutan upang sa pamamagitan ng iyong katwiran ay patuloy mo nang tawagin ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan upang makasumpong na ang bawat isa ng kapayapaan at pag-asang hinihintay sa pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong banal na luklukan na sa pamamagitan ng iyong lingkod na itinatayo mo upang gamitin dalisay na kasangkapan. Tunay nga, Panginoon, na ang kaliwanagan ay magharing sa puso't isipan na sino mang tao na tatawagin mong maging bahagi ng iyong banal na bayan. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng dakilang pagtitiwala sa iyong kabanal-banalang karunungan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulupos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nakakapanood at nakakarinig ng mensahe na nanggagaling sa banal na bundok ng Sion. Panoorin po natin, pakinggan po natin, unawain po natin, at kung maunawaan natin, ilagat na po natin yung ating pagkilala at paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ipapangaral po ang kanyang katwiran sa lahat ng mga tao at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Yan po yung mission ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So, meron po akong babasahin sa inyo.
na nasusumpungan natin sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 7 verse 14, sa lahat po ng iniimbitahan na magsaliksik na sa banal na kasulatan sapagkat iniisip natin na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. John chapter 5 verse 39. Tayo pong lahat na iniimbitahan ay pinagsasaliksik na, pinababasa sa atin itong banal na kasulatan. Hanapin natin sa banal na kasulatan upang tayo ay maligtas lahat sa mapanganib na ang huling panahon, sapagkat lumatag na ang salot sa buong sanlibutan. Basahin po natin yung nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias chapter 7 verse 14. Kaya't ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ibig sabihin, sumasa atin ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Nagbigay siya ng tanda. Na yung tanda nangyari. Amen po ba? Nangyari po yung tanda na sinabi niya sa mga banal na propeta. Pagdating na po dito sa aklat ni Propeta Isaias chapter 9 verse 6, ano po ang nakalagay sa verse 6, mga kapatid at kaibigan? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Saan po ba natupad ang ginawa ng Panginoon Diyos na buong sikap? Saan po ba niya ginawa? Hindi po itong isang lugar na iisipin natin kung saan niya ginawa ng buong sikap ang Panginoon ng mga hukbo. Ito po, mababasa natin sa buong Isaiah chapter 10 verse 12. Kaya't mangyayari na pagka isinagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon. Saan po isinagawa ng Panginoon Diyos ang kanyang buong sikap? Mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon. Dito pala gaganapin ang gawain ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sayon na dito pala niya buong sikap na ginawa ang tanda na paniniwalaan natin na sa bundok ng Sayon. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Pakisamahan nyo kami at pakikuhan natin yung ating mga banal na kasulatan upang ma-check na natin yung ating paniniwalaan na tagapagligtas. Amen po ba? Narinig natin kung saan mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon. Sa bundok po ng Sayon niya sinikap na gawin yung tanda na paniniwalaan natin. Ang hula ng mga banal na propeta na natupad, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang natuparan ng hula. Amen po ba? Amen. So, hindi po ito isang literal na bundok na hanapin natin sa bansang Pilipinas, sapagkat dito rin natupad ang hula ng Propeta Isaias na sa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Amen po ba?
Ang bansang Pilipinas ang mayroong katangian na 7,000 more than islands. Kaya po dito natupad na sa bansang Pilipinas luluwalhatiin ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ang luluwalhati po rito na tinawag niya ng bundok ng sayo na mayroong relasyon. Tayo pong mga maniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo po ang mayroong tatak ng binhi ng patotoo na pinaniniwalaan natin ng sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan naman ng mga banal na apostol ang pangyayari na naganap. So paniniwalaan natin yung sinabi ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na katuparan ng sinabi niya na nangyari sinaksihan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo? Amen. So, nararamdaman nyo na meron tayong pinaniniwalaan sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari, na sinaksihan ng mga banal na apostol hanggang kamatayan, yung patotoo na napapakinggan nyo, pinapangaral sa social media na walang bayan. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng Easter Sunday, araw ng Pasko ng mga mananampalataya. Dahil nagsubo siya ng tanda. Nakukuha niyo po, kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin po ang Diyos sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Saan ginawa ng Panginoon Diyos ng buong sikap, ang Panginoon ng mga hukbo, yung tanda na isinubo sa atin at tutuparin natin. Hindi po ba nakalagay sa aklat ng Propeta Isaiah, sundan nyo kami, pakibasa natin sa ating mga tahanan. Kaya mangyayari na pagka na isagawa ng Panginoon ng buong niyang gawain sa bundok ng Sayon. Sa bundok pa ng Sayon, inilagay yung tanda na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. Sinaksihan ng mga banal na apostol yung tanda na paniniwalaan natin. Kaya ano po ang sabi doon sa aklat ng Juan? Mga kapatid at kaibigan, may sinabi yung ating tagapagligtas sa aklat ng Juan Ang naniniwala sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi naniniwala ay hinatulan na sapagkat hindi siya naniwala sa pangalan ng bukong na anak ng Diyos. Tingnan niyo po, lahat ng hindi maniniwala ay hinatulan na. Lahat naman ng maniniwala ay pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan. Ito po, John chapter 3 verse 17 and 18, sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang naniniwala sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi naniniwala ay hinatulan na, sapagkat hindi siya naniwala sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Nakuha niyo po? So pupunta na tayo dito sa aklat ng Hebreo para maunawaan natin lahat. Amen po ba na mangyayari pagka naisagawa na ng buong sikap ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon yung tanda na kikilalanin natin? Makukuha na natin ng maunawaan na po natin at maunawaan na natin ilagak na natin ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas yung ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang huling panahon ay mapanganib na. Sinabi po ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ang lahat ng katuparan ng tanda na pinaniniwalaan natin at pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng Kanyang pangako. So nakasama ng mga banal na apostol ang ating tagapagligtas. Nakausap nila, nahipo nila, namasdan nila, nakita nila yung nangyari.
At nung inilibing sa ikatlong araw binuhay naman uli. Amen po ba? Kaya Easter Sunday, araw ng Paskwa, ng pagkabuhay naman uli, meron tayo mga relasyon na paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas at manunubos, yung katwiran na paniniwalaan natin, kaya tayo may relasyon. Hindi sa ating pag-iisip, ano po? Sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Amen. Filipos chapter 2 verse 6. Mag-uumpisa na po tayo sa Hebrews chapter 1 verse 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan niyo po, ang Panginoon Diyos nagsalita ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan niyo po, meron tayong paniniwalaang hula ng mga banal na propeta dahil nagsalita ang Panginoon Diyos sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya meron tayong hula ng mga banal na propetang susubaybayan. Amen po ba? Amen. Verse 2 ng Hebrews chapter 1 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Nagsalita po na ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Alin po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo Alin po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na ginawa ang sanlibutan? Alin po ang ginawa niya rito sa sanlibutan? Di po ba tayo mga mananampalataya ang ginawa niya? Amen. Tayo ang ginawa niya. Tayo ang maniniwala sa gawa ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Hesukristo dahil nagsalita ang Panginoon Diyos sa huling araw, sa pamamagitan ng kanyang anak. Natupad na po yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Alin po sa sanlibutan yung ginawa ng ating tagapagligtas? Di ba tayo mananampalataya ang ginawa niya rito? Naaalala ng kanyang mga gawa na siya ang tanda na paniniwalaan natin na nagdusa, naghirap, kinupkup yung kasalanan natin na tayo alipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Di ba tayo yung ginawa niya sa sanlibutan? Amen po ba tayo mga kapatid at kaibigan? Amen. Siya umako ng kasalanan natin lahat dahil sa pasimula pa lang na alipin na tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng kanyang ginawa sa atin lahat. Siya umako ng pagdurusa natin lahat. Kaya po, nananatiling buhay yung kasaysayan ng ating tagapagligtas sa buong mundo Siya po yung isinugo na hindi lilipas yung kasaysayan ginawa niya on the cross. Amen po ba? Amen. Upang iligtas niya yung kanyang sariling bayan na naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Tayo po yung ginawa niya na banal na bundok na sayon natutupad ng tanda ng kababalagan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na ang Panginoon Diyos nagsalita sa pamamagitan ni Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ang sino mang sasaksi magpapatotoo sa ating tagapagligtas. Ang sabi ng ating tagapagligtas, ang naniniwala sa akin ay naniniwala doon sa nagsugo sa akin. Amen po ba? Amen. So naramdaman nyo kung paano siya magsalita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Verse 3 ng Hebrews chapter 1, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos.
at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng kasalanan ay lumuklok sa karananan sa kaitaasan. Verse 4, at naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Amen po ba? Maliwanag na merong ama ang Panginoong Jesucristo. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. So, tignan niyo po yung ating tagapagligtas ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Colosas ano po nakalagay ito sa Colosas chapter 1 verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang Panginoong Jesucristo pala ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So ano po larawan ng ating tagapagligtas na nakilala natin, na pinaglilingkuran natin at sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Di po ba Espiritu ang larawan ng ating tagapagligtas? Amen. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Kaya ito po yung araw ng Pasko ng mga pinagiging ganap sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng tinubos niya sa pasimulang aral ng sanlibutan, ang Panginoong Jesucristo po ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Kaya po na siya ang aking anak, at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama. Tingnan niyo po. Ano po larawan ng Panginoon Diyos at ng bugtong na anak? Di po ba't magkatulad silang espiritu? Amen. Kaya po ang sabi dito sa Colossus chapter 1 verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya pala ang panganay ng lahat ng nilalang ng Panginoon Diyos. Kaya lahat ng sasaksi pagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli na mayroong tatak ng binhi ng patotoo sa ating puso't pag-iisip, ang kanyang kaharian na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Ang pangalan ng maluwalhating Iglesia na nagpupulong tayo dito ng araw ng Sabat at nangingilit tayo at namamahinga sa mga pasimulang aral ng sanlibutan na kinagista natin. Ang pagsisisihan natin yung aral ng sanlibutan. At nagko-concentrate na tayo sa paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na tayo naman ang nilalang niya, na katulad niya, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. O di tayo nilikha niya, nakalarawan ng kanyang panganay na nilalang. So ano magiging larawan natin sa pagparito niya? Kung siya mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. O, saan tayo mabasa yan? Sa Colossus chapter 3, verse 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag ka rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. So, ano pa yung pinaka-matibay na nagpapatatag ng ating pananampalataya? Nakalagay po sa Roma chapter 8, sa lahat ng sasaksing pagpapatotoo, samahan niyo po kami at nang meron tayong buhay na pag-asa sa paghihintay na kung siya ipaparito, mahayag din tayo katulad niya. Ano po nakalagay sa Roma chapter 8 verse 29? Sapagkat yaong mga anak una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya na naging panganay sa maraming magkakapatid. Nakuha niyo po, mga kapatid at kaibigan, naunawaan po natin. Alam nyo, hindi naman komplikado sa mga iglesia sa bahay-bahayang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin Dahil ngayon dumating na salot sa buong mundo, so naka-quarantine tayong lahat ngayon at nagkakalipol sa virus ng coronavirus ang mga tao na tinatamaan ng salot. Naramdaman niyo po ba na hindi komplikado sa mga iglesia sa bahay-bahayang paniniwalang espiritual?
Kasi lockdown din ang mga religion ngayon eh. Bawal lang magtipon-tipon eh. Tsaka may distansya yung pagitan eh. Amen po ba? Amen. Ang iginawang batas sa atin ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus eh. 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan eh. Napipil po ba natin na nasa kalagitnaan natin ng ating manunubos at tagapagligtas na si Kristo Jesus? Yung katwiran niya na pinaniwalaan natin nang tayo tawagin niya at piliin niya. Nang tayo hiramin niya na itayo niya isang matibay at matatag na kaharian na hindi makikilos sa paniniwala ng espiritual. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, eh, lumalabas na sa labi natin, hayag na sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayan ditong pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo dahil ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa balat ng lupa. Amen po ba? Amen. Ito po yung regalo sa ating bawat isa eh. Kaya po, sa lahat ng nakakapanood at nakakarinig, unawain po natin mabuti at kung maunawaan na natin, paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas at ituro na rin natin sa ating pamilya o mga anak at apo kung paano tayo naligtas dito sa sanlibutan. Basahin po natin, subaybayan niyo po kami. Pinababasa po ito sa atin, pinasasaliksik ito upang bulay-bulayin natin sa ating mga tahanan. At ngayon po yung panahon ng takot at panginid na magpakumbaba tayo sa Panginoong Jesucristo. At siya po ang may kapangyarihang magtatak sa atin ng patotoo, nakikilalanin natin siya at upang hindi tayo daanan ng salot at masasama sa panahon ng kawakasan. Ang pagpupulong po natin, meron tayong inaalala na nangyaring hula na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula sa atin na mga tagapagmana na nalalabi. Amen po ba? Amen. Na ang pagpupulong naman natin eh, nakatala na sa langit. Recorded na sa langit ang banal na bundok ng Zion. Tayo ho ang maluwalhating iglesia na inihanda na walang lumis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Dahil umahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. O naramdaman natin kung paano siya magsalita sa panahon ng kawakasan. Mga kapatid at kaibigan, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Hindi ang sanglibutan na ipinapadalangin niya, kundi yaong mga ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama. Lahat nung tinawag at pinili na nakakilala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan naman ng mga banal na apostol na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo yung mga nalalabi na iahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paglalagatan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng banal na bundok na Zion na siya din ang nagtatak ng patotoo sa puso't isip natin. Naramdaman nyo po ba? Hindi nga po sa pag-iisip ng tao ang pagtatayo ng relihiyon eh. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na itinalagang tagapamahala ng kanyang buong sambahayan na tayo ang kanyang templo na itinayo niya sa 3 araw, ano? Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Kaya in the 3rd day, I will build my temple. Amen po ba? Amen. So alam natin kung ano ang pangalan ng templo. Dahil sinabi ng Panginoon Diyos sa kanyang propeta na at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. At nakalagay po sa aklat ng Awit chapter 2 verse 6, at ang Panginoon ay mag-ahari sa banal na bundok ng Zion. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang bundok ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. 102 verse 16 ng aklat ng Awit. 132 aklat ng Awit 132 verse 13 up to 14, ninasa niya, na pinili niya, na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, ang bundok ng Zion.
Ang bundok po na sayo ni mga mananampalataya, nangalan po ang mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Tilaga. Kaya po ganun kadakila at kalalimang grammar na tinawag niyang bundok na sayo ni mga iglesia na naalipin ng walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga po tinatawag niya na yung kanyang mga manggagawa ng ministeryo na ihayag na po natin ang kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. May magagawa tayo bilang mga sangkap ng kanyang katawan na iisa ang doktrina natin, iisa ang bautismo natin, iisa ang pagkilala natin at paniniwalang lahat na sa sukat at kaloob ng ating tagapagligtas pinagkalooban tayo ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Iisang espiritu tayong lahat, tumahayag siya sa muli niyang pagparito. Nakukuha niyo po yung pagdiriwang natin ng araw ng Sabat na meron tayong pinagsisisihan, walang kabuluhang aral na sanlibutan. At ngayon pinaniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng kasaysayan at katwiran na paniniwalaan natin, kaya tayo nagkaroon ng relasyon, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Amen. Siya po ang lalaking itinalaga na mamamahala sa kanyang banal na bayan na inihanda na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Tayo po ang bayan niya, yung maniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Dahil kumahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Napaka-tatag at napakatibay ng katwiran na ginawa niya na halimbawa na tutularan natin sa panahon ng kawakasan. Kaya po tayo mananatiling tapat na sa pagbabantay at paghihintay. Hindi na tayo pupunta pa sa mga taparitong mga reliyon. Amen po ba? Amen. Kahit kailan po, hindi po mahadlangan ng pananampalataya na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Anywhere, everywhere, kahit saan tayo mapunta, nakaukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Inukit sa puso natin yan Isinulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin, saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Pinalalago niya yung kaalaman at pagkilala at pananampalataya natin upang sa pagbabantay at paghihintay natin may buhay na pag-asa tayong datnan tayong mga tapat at mabuting katiwala na nakipaglaban tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag tayong mga mandirigma, ang dinidigma natin sa sanlibutan. Maraming naparitong relihiyon sa pangalan niya. Nang dumating po ang salot sa sanlibutan, nang ibaba ng gobyerno sa anumang bansa, lockdown, di po ba bawal magtipon-tipon? Pero sa kalooban ng Panginoon Diyos, 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Paniniwala, nararamdaman niyo po yung maghahatid sa atin sa kaligtasan. Paniniwalaan natin na espiritu, walang naman, walang mga buto. Saksi tayo nagpapatotoo sa sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Nangyari sinabi ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol at ipinangaral sa lahat ng mga bansa ang patotoo na nakita nila. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng mga banal na apostol sa Acts chapter 2 verse 32 kami lahat ay saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Si Apostol Pablo, hindi lang na apostol sa kahintilan. Di po ba't napakita sa kanya ang tagapagligtas na inubusin ni Apostol Pablo? Yung kanyang ginawa para paniwalaan ng mga iglesia na niregaluhan niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di po ba't ipinanalangin siya ni Propeta Ananias at siya gumaling at nakakitang muli? At siya naging matapang upang mangaral sa kahintilan ng mabuting balita na saksi siya sa pagkabuhay na magmuli sapagkat inihalal siyang ministro na sinabi sa kanya ng ating tagapagligtas na ibalita mo na ako'y nagpakita sa iyo
Di po ba inihalal si Apostol Pablo, ministro sa kahintilan? Na pinapangaral ni Apostol Pablo, nasaksi siya sa pagkabuhay na maguli sapagkat napakita sa kanya sa ilang. Naramdaman niyo yung anointing na tinanggap ni Apostol Pablo sa ating tagapagligtas. Napakita sa kanya, saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Kaya po nanindigan si Apostol Pablo sa kahintilan na gano'n na lang niya gayon na lang niya tinupad yung habilin sa kanya na ipangaral niya, na sabihin niya sa kahintilan na nagpakita sa kanya ang Mesaya, na magpatotoo siya, na saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang sinag ng kaluwalhatian ng kanyang Ama. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Nakuha niyo po, kaya iisang Diyos na tunay lang ang kinikilala natin, magkatulad silang Espiritu. Kaya tayong lahat na nagdiriwang at nagpupulong dito sa sanlibutan, bagamat marami man tayo na nangalap sa silangan, kanluran, timog at hilaga, namumunti na lang sa paningin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat, nagkakaisa tayo ng bautismong lahat. Kaya tayo binotismuhan, nilinis tayo sa maruming lakad ng paniniwala na sanlibutan. Kaya tayo baptized ng Holy Spirit, mananahan na yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin yung patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naramdaman nyo, sakto yung ginawang paniniwalaan natin. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa pasimula, ano? At nagsalita siya sa unang panahon, sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Alin po sa sanlibutan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di ba tayo? Amen. Kaya siya ang panganay na nilalang. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay ng lahat ng nilalang. O di tayo nilalang niya na maniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Siya ang panganay. Tayo ang kapatid niya. Amen po ba? Amen. Tayo ngayon ang gusali niya. Tayo ngayon ang templo niya. Tayo ang katawan niya. Tayo ang bahay niya. Na ang ulo ng bahay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na ang pangalan ng bahay na nakatala sa langit Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Paki-research po natin, paki-bulay-bulay po natin, unawain po natin mabuti, at kung maunawaan na natin, ilagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala, upang makatyak na tayo na kung siya'y mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Ang buhay pong walang hanggan, mahayag din tayo katulad niya. Kaya yung may kabulungan nakikita natin bawat isa, mawawala itong may kabulukan, magiging espiritu rin tayong katulad ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Tayo kapatid niya. Nakukuha niyo po na may iniintay tayo, matutupad pa sa atin, mapapalitan yung mayroong kabulukan ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Sinabi ni Apostol Pablo yan sa 1 Corinthians chapter 15, 51, 52 to 53. Yan po yung hiwaga na mangyayari sa atin. Na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Nakuha po natin yung ating paniniwalaan ng tagapagligtas. Individual tayo, may mga relasyon tayo, nangalan tayo sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya nagpipisan sa atin Pinipisan tayo ng kanyang salita, ng kanyang karunungan, ng kanyang bibig, ng kanyang espiritu. Hindi po sa kaisipan ng tao tayo pipisanin. Sa kaisipan po ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ititiwala natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas. Pipisanin niya tayo sa paniniwalang espiritual. Na ang pinipisan niya at iniipon niya, may mga tatak ng patotoo sa puso't pag-iisip. Nahahayag sa labi natin yung patotoo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nga po pagdating natin dito sa Roma chapter 10 verse 17 ang nakalagay dito ano po nakalagay sa Roma chapter 10 verse 17 verse 17
Pakinggan po natin mabuti bulay-bulayin natin sa ating puso't pag-iisip at tumatanto na natin, na-check na natin, paniwalaan na natin at turuan na rin natin yung ating buong sambayan kung paano naligtas. Baptize tayo ng Holy Spirit and fire. Amen po ba? Amen. Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Tingnan niyo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Kristo, pakikinggan natin. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, paano kung walang isinugo ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus? Ito na po yung napakalaki ng pagkakataon natin lahat eh. Sinugo yung bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na pag-asa sa paghihintay at pagbabantay natin. At paano sila magsisipangarap kung di sila sinugo? Gaya nga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyahong mga nagdadala ng mabuting balita. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyahong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay ng mabuti. Datapot hindi silang lahat ay nakinig sa masasayang balita, sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen po ba? Amen. Hanapin natin yung malalim na sinalita ng Panginoong Kristo na napakinggan natin at paniniwalaan natin. Buksan po natin sa Lucas chapter 18 verse 31 para makuha natin yung sinabi ng Panginoong Kristo sa mga banal na alagad. Amen po ba? Kung ano yung salita ng paniniwalaan natin na napakinggan natin ay pinapakaral na salita ng Panginoong Kristo. Hindi po in general puro salita ang ituturo. Ano po? May sinabi siya na paniniwalaan natin na ito po talagang sagrado. At kaya ginawa niya yung kasaysayan na hindi magwawakas. Tayo yung mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Siya po ang isang lalaking isinugo na gumawa ng kasaysayan na babago ng ating paniniwala sa panahon ng kawakasan. Amen. Nakuha niyo po kung bakit siya isinugo, kung bakit siya nagdusa sa krus. Para baguhin yung lakad ng paniniwala natin dahil nabiktima tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Saan po nagmula yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Puntahan natin sa Genesis kung paano pinukso ni Satanas si Eva at napaniwala ni Satanas si Eva. Doon po pumasok ang kasalanan. Kaya po nagsalin-saling lahi ang henerasyon ng mga laman. Affected tayo ng epidemya ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya kinausap ng Panginoon Diyos yung mga banal na propeta upang isugo yung buktong na anak. Na yan yung tanda, nakikilalanin at paniniwalaan natin. Yan naman ang ginawa ng Panginoon Diyos sa banal na bundok na Sayon na tanda, nakikilalanin natin. Naunawaan po ba natin kung saan inilagay yung tanda na paniniwalaan natin sa banal na bundok na Sayon? Saan po hihipan ng tinig ng pakakak? Saan hihipan ng trumpeta na ito'y hudyat na ng babala? Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Joel chapter 2 verse 1. Joel chapter 2 verse 32. Mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Kristo Jesus ay yaong lamang mga tinawag at pinili na maliligtas. Amen po ba? Amen. Saan nangyayari? Sa banal na bundok ng Sayon. Isa lang po ang nakarecord na dalisay na relihiyon sa langit. Ano po yung salita ng Panginoong Kristo na paniniwalaan natin? Ito po, kasama niya yung mga banal na alagad dito
pakinggan natin mabuti at unawain po natin at tumaunawaan na natin, ilagat na natin yung paniniwala natin sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Siya po ang magsisilang sa atin sa paniniwalang espiritual, kaya tayo isisilang na lahat. Affected tayo ng epidemya ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi na po bago yung epidemya ng coronavirus eh. Na-virus na tayo ng epidemya ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo na lang ang nalalamig pag-asa natin lahat eh. Ito po yung sinabi niya na paniniwalaan natin. Sinabi sa mga banal na apostol. At isinama niya ng bukod ang 12 at saka nila sinabi, narito, magsipunta tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Sakto na po tayo dito. Amen. Ito po yung sa pakikinig at pakikinig, meron tayong paniniwalaan sa salita ng Panginoong Jesucristo na sa panahon ng kawakasan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagsalita ang Panginoon Diyos. Amen po ba tayo? Amen. Kaya po ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. Ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi hahatulan at ang hindi sumampalataya ay hahatulan sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. At isinama niya ng bukod ang 12 at saka nila'y sinabi, narito magsipunta tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Sapagkat siya ibibigay sa mga hentil at siya ay aalipurain at duduwahagiin at duluraan at kanilang papaluin at papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling magbabago siya. Amen. O, tingnan niyo po. Kaya saksi lahat ang mga banal na apostol sa pagkabuhay na maguli. Kaya po sinabi ito, di po ba sa mga banal na apostol, sinabi niya yung kanyang salita na magaganap ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta sa anak ng tao? Di po ba nangyari ito? 1,000 years ago na ang nakalilipas, hindi pa nga tayo mga tao eh. Amen po ba? Amen. Kaya po ang iglesia ng banal na bundok na Sion, ngayon nyo lang napakinggan, hindi na po ito bago. Pula po ito ng mga banal na propeta, hindi pa tayo tao. Nakatala na po ito sa langit na mangyayari sa atin ito ngayon. Tayo ang banal na bundok na Sion na tinatawag na kaharian na tutupad ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo ang sinabihan niya na hanapin natin yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran at lahat ng bagay pawang idaragdag niya sa atin. Tayo yung tutupad ng katuwiran, tayo yung kaharian niya na tinawag niya na banal na bundok na Sion na nakatala na sa langit. Amen po ba? Di po ba mapalad ang magiging participant na inimbitahan na magiging lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual? Amen po ba? Amen. Mapapalad tayo mga iniimbitahan eh sa huling hapunan, sa kasalang magaganap. Tayo po yung babaeng malinis na inihanda niya na sa pagparito niya eh, magiging isa na yung babaeng malinis at saka yung kordero eh, magiging espiritu na tayong lahat. Amen po ba? Kaya nga po ito na yung inire-redeem tayo at inire-restore tayo na yung bayan niya nag-iba sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan na sa pamamagitan naman ng paniniwalang espiritual na meron tayong paniniwalaan at kikilalaning patotoo ng ating tagapagligtas, eh itinayo niya tayo maluwalhating iglesia na nakatala sa langit ng pagpupulong natin bawat isa. Recorded in heaven ang iglesia ng banal na bundok na Sion. Amen po ba? Amen. Ngayon, ito po isang napakatibay at napakatatag na binibigyan tayo ng talagang matibay at buhay na pag-asa na pati upload natin sa gadget natin yung mga Holy Bible natin. Ngayon kung ma-upload na yan, yung Bible natin sa gadget natin, i-write natin ang iglesia ng banal na bundok na Sion. Kung paano naging participant tayo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na mayroon tayong tatak ng binhi ng patotoo na saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli, siya rin po ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na ang iglesia ng banal na bundok na Sion eh, kalipunan ng mga mananampalatayang tao. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo po ba na malinis na pinapahayag ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos
sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen. Portitado tayo. Bakit po? Sinabi niya na lahat ng nakakilala sa Panginoong Jesucristo, nakakilala sa nagsugo sa Kanya. Sinabi niya na ang tolda ng banal na bundok ng sayon hindi dadaanan ng salot at ng masama. Amen po ba? Amen. O, naiinglay natin kasi nagpapatotoo tayo Related. Yung ating tinutupad at pinaniniwalaan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Naunawaan natin kung alin yung salita na paniniwalaan at napakinggan natin ay tinuro sa social media na walang bayan. Sinabi sa mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propete. Napahihirapan siya, alimurain siya, mumurahin siya, lilibakin siya, puputsain siya, iinsultuin siya, pagtatawanan siya. Di po ba tinanggap ng Panginoong Jesucristo yan? Yung lahat ng panlilibak ng mga tao sa mga nakalipas na mahabang panahon na siya yung nagdusa ng kasalanan natin. Di ba napakalaki ng utang na loob natin sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus? Hindi naman tayo yung naghihirap Siya yung nagdusa na walang kasalanan. Siya yung kumuprove ng kasalanan natin. Na siya yung nagdusa na matuwid. Inako niya yung kasalanan natin. Amen po ba? Amen. Panahon na para lumalhatiin natin siya at pasalamatan. Parangalan natin siya sa kanyang ginawang hindi natatapos na kasaysayan. At yung kasaysayan ginawa niya inalay niya sa kanyang bayang banal na pinili na sariling pag-aari ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na inihahayag po natin ang larawan ng tumawag sa atin na espiritu walang laman, walang mga buto. Kaya ano kabilin-bilin na sa atin ng mga itinakdang tagapagmana na mga nalalabi, mga descendant, mga nalalabi na lang po tayo. Na i-apply na natin yung sinabi niya sa mga banal na apostol. Tutumusin niya tayo sa walang kapuluhang aral na sanlibutan. Siya yung author natin, siya yung ministro natin, siya yung guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa mga mananampalataya na itinakda niya na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maninindigan tayo sa katuwiran ng patotoo. At tayo ang bahagi ng kanyang banal na bayan na inihanda na walang dugis at kapintasan o kulubot man. May pangalan po yung bayan niya Siya din ang nagtayo ng bayan niya doon sa mga kalipunan ng mga iglesia na magtitiwala ng tapat, magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ang hari po sa puso't isip natin nag-ahari yung katuwiran ng ating tagapagligtas Ang hari ng mga hari at tukom ng mga hukom. Nakuha niyo na yung salita na paniniwalaan natin na sinabi sa mga banal na apostol. Ang katuparan na sinabi niya na namatay siya hanggang sa maisagawa niya yung pinagagawa sa kanya ng kanyang ama. Kaya sabi niya Ama, niluwalhati kita sa pinagagawa mo na ginawa ko. Ang sabi niya doon sa kanyang ama sa John chapter 17 niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian sa akin tinamo. Sa akin tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Amen. Tingnan niyo po. Sabi ng Panginoon sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Saan po tayo mamamatay? Nasa physical tayo, i-apply natin to, iintayin natin pagparito niya. Ang mamamatay po sa atin yung kasalanan na pasimulang aral. Amen. At ngayon, mabubuhay na tayo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo na po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi niya kung paano ako'y iyong sinubo sa sanlibutan, sila'y gayon din.
sinusugo ko sa sanlibutan. Tignan mo, tignan niyo po, unawain natin mabuti ha. Kung maunawaan natin, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Hindi ako. Ang paniniwalaan niyo dito, ang pinaniniwalaan ko yung ating tagapagligtas eh. Yung ating tagapagligtas, ang paniniwalaan po natin dito. Amen po ba? Amen. Sabay-sabay tayo maghihintay ng katuparan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din isinusugo sa sanlibutan. At dahil sa kanila, tinakabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang itanalangin, kundi sila rin naman ang mga nagsisipaniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya ko, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay sumaakin upang ang sanlibutan ay maniwala na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Sinabi po ito ng ating tagapagligtas, mga kapatid at kaibigan. At ang kaluwalhati ang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Nakuha po natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. May buhay na pag-asa tayo. Sinabi ng ating tagapagligtas, nakikilalanin natin na tumawag sa atin at pumili, ihahayag natin yung kabutihan ng kanyang Ama. Kikilalanin natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. At ang kaluwalhatian sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. Di ho ba nahayag yung kaluwalhatian ng kanyang Diyos Ama, yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama in the third day? Nakita ho ni Maria na espiritu, walang laman, walang mga buto eh. Nakita ni Pedro, nagpakita sa mga banal na apostol, inihalal silang ipangaral at bautismohan ng lahat ng mga bansa sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi rito sa lahat ng mga iniimbitahan na magiging participant upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Tingnan nyo nga po, magiging isa, katulad din tayo ng ating tagapagligtas at katulad din tayo ng kanyang Ama na iisang espiritu lahat ang kanyang magiging banal na bayan na tinatahanan ng katuwiran. Tayo ang nilikha niya na bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katuwiran. Amen po ba? Amen. Tumataas sa puso't isip natin yung katuwiran na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iniukit sa puso natin yung katuwiran ng patotoo at isinulat sa isip natin na hindi nawawalay sa ating labi yung katuwiran ng patotoo. Na pinaniniwalaan natin yung sinabi ng kanyang Ama sa mga banal na propeta at nangyari ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At ito tayo mga nalalabi na ihahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide, na ang kanyang layunin ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Amen po ba? Amen. Yan po yung salita ng Panginoong Jesucristo na napapakinggan nyo on the air sa social media na paniniwalaan natin na sinabi siya mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naalimuran siya, duduwagiin siya, iinsultuhin siya, lilibakin siya, pagsasalitaan siya ng maraming masasakit na salita. Natupad pong lahat ang hula ng mga banal na propeta na sinabi ng tagapagligtas sa kanyang mga banal na alagad. At ngayon, kung tunay nga na tayo'y alagad niya, tuparin natin yung utos niya, na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya mabuti. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid at kaibigan, maging tapat tayo, bawat isa. At meron tayong katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay na natatan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Hindi na tayo maglilingkod dito sa kinagis na natin na maraming paniniwala na nahayag dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kundi kilala na natin yung tunay na tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Tayo ang bahagi ng kanyang banal na bayan. Ano ibinigay sa atin, mga kapatid at kaibigan, sa aklat ni Juan, chapter 2, verse 27. May binigay sa atin na iingatan natin at tutuparin natin kasi maraming paparito sa pangalan niya eh.
Kaya lumaganap pang maraming relihiyon eh. Sadya tayong nalito, ano ho? Mga kapatid at kaibigan, pagsisihan na natin yung kinagis na natin mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan nyo ho, mga kapatid at kaibigan, unawain natin yung sinasabi sa atin ni Apostol Juan, at tungkol sa inyo, tayo yung binabanggit na mga tutupad ng katuwiran ng patotoo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap. Tinanggap natin to sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na nananahan sa puso't isip natin. At hindi niyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito, ay gayong kayong manahan sa kanya. Kaya nga po, ang manatiling tapat sa salita ng Panginoong Jesucristo ang manatiling magtiis ang gawa kasi may katiyakan na mababago tayo sa isang mati. Amen po ba? Amen. Mananatili tayo, Ayan kung paano kayo tinuruan ito ay gayong kayong manahan sa Kanya. Manahan tayo sa katwiran ng ating tagapagligtas. Saksi po tayo sa pagkabuhay niya mabuli. Verse 28, at ngayon, mamunti ko mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagpalito. Nakuha po natin mga kaibigan at kapatid, na nanganap sa silangan kanluran timog at ilaga. Manahan tayo sa katwiran niya, manatili tayong tapat sa katwiran ng patotoo. At ang kaligtasan po, meron pong buhay na walang hanggan na natitiyak natin na meron tayong patotoo na tumatahan sa puso't isip natin. Amen po ba? Verse 29 ng 1 John chapter 2 verse 29, kung nalalaman ninyong siya matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Tignan niyo naging born of God tayo nung ganapin natin at tuparin natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naging new creature tayo, automatic. Naging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi spiritual. Amen po ba? Amen. At nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10 and 11 kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kasi ang patotoo ng mga tao lumilipas Amen po ba? Umuupas. Pero ang patotoo ng Panginoon Diyos nananatiling wagas magpakailan-kailan pa man. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa Kanyang anak. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Amen po ba? Amen. So di masasatisfy tayo dahil tayo yung tinawag at pinili at tiniran na naniniwala tayo na mayroong patotoo na ibinigay ang Kanyang Ama sa Kanyang anak na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Kaya ano sabi ng ating tagapagligtas? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ni Apostol Pedro, na hinirang na apostol, ang ating tagapagligtas sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. 2 Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makahaling pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kabila-nilalas na kaliwanagan. Amen po ba? Amen. Ang bayan ng Panginoon Diyos sa sariling sariling pag-aari, meron pong ipinapahayag na karangalan ng tumawag sa atin. Nakilala natin yung tumawag sa atin, kaya tayo pinili niyang sariling bayan, sariling pag-aari. Ipinapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin. Dahil siya rin ang nagtayo sa atin na isang maluwalhating kaharian
na walang kapintasan. Amen po ba? Ihahayag natin yung kanyang kaluwalhatian. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito inilagay sa sayo ng isang batong pangulo, hirang mahalaga, at ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Napakadakila po ng pag-ibig niya sa lahat ng mga tao, sapagkat sino man ang naghahayag ng kapurihan at kaluwalhatian ng ating tagapagligtas, tayo po yung bayan, pinili niyang sariling pag-aari, bansang banal. Amen po ba? Amen. Kaya nga, lilikha siya ng bagong langit at bagong lupa. Tayo po yun. Malalim lang po ang grammar na ipinauunawa sa atin sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po natin yung salita ng Panginoong Jesucristo na mapapakinggan natin, na paniniwalaan natin, na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga banal na alagad, ang lahat ng sulat ng mga banal na propeta, na ang anak ng tao ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pag ginamit natin yung salitang araw ng Pasko ng pagkabuhay na maguli ng mga iglesia ng Panginoon Diyos na itinayo sa ibabaw ng bato na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng sayo, na maluwalhating iglesia. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So may relasyon tayong lahat, may commitment tayong lahat. Nagpasakot tayo sa ating tagapagligtas dahil siya yung inilagay na tagapamahala sa buong mundo, na ang pinamamahalaanan niya dito yung mga bagay na hindi natin nakikita, na pinaniniwalaan natin na kung mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Ano po yung habilin sa atin sa lahat ng mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan? Sapagkat ang panahon ay mapanganib na, nakahilig na sa masama ang buong sanlibutan. Amen po ba? Ito po walang bayad, pero ang pakikinabangan natin dito ay pagiging tapat natin sa Panginoong Jesucristo. Ang pakikinabangan natin dito kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Kaya po huwag tayong padaya sa mga material na bagay, sapagkat ang material na bagay ay pansamantala lang, at nakikita natin namumulo, lumilipas, naglalaho ang material na bagay. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay nananatili magpakailan-kailan pa man. Ang sabi niya sa mga naghihintay at nagbabantay na inimbitahan niya sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na dito ihipan ng pangangaral ng mabuting balita, na ito yung hudyat at babala sa panahon ng kawakasan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito po yung babala sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po ang may pandinig, makinig na, at mag-aral na tayo sa ating tahanan. Kunin na natin yung ating mga banal na kasulatan. Ano po? Amen. At tayo'y magpuyat na at magbantay na, upang matiyak na natin na tayo'y na mga tapat at mabuting katiwala. Ang sabi niya rito sa aklat ng Apokalipsis, chapter 22, verse 7, ito po yung pangitain sa ating lahat na tinatawag, natutupad at gaganap ng patotoo. Sinabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa iyo at sa akin, at sa lahat ng nananalig sa ating tagapagligtas, na siya yung isinugo na gumawa sa kanyang banal na bayan, sa banal na bundok ng Sayon, ng kasaysayan na hindi malilimutan. At siya lang yung ibinigay na pangalan sa sinong ng mga langit, na ang sinong mga sumampalataya at magtiwala ng tapat, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po yung nagbibigay ng divine protection sa ating lahat. At siya rin yung nag-iimbita sa panahon ng kawakasan na magsilapit na tayo, na lahat ng pinagtutubos ay magsiawitan na sa banal na bundok na Sayon, in Book of Isaiah, chapter 35, verse 10. Yan po, puro merong na naka-based on prophecy, na sinaksihan ng mga Holy Apostle. Nagpatotoo silang lahat sa hula ng mga banal na propeta, na kung dumating siya, tinanong tayo kung ano ginawa natin dito, makakasagot po tayo sa ating hukom ng mga hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na
tinawag na tayo at pinaniwalaan natin siya na espiritu walang laman, walang mga buto, nagpatotoo po tayo na siya binuhay ng maguli sa ikatlong araw. At hatulan niya sa katwiran ng pagkabuhay ng maguli ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen po ba in Book of Acts chapter 17 verse 31? Pakibasa niyo po at pakisubaybayan niyo kami. At kung yan po ay ipinaunawa na sa atin ng Panginoong Jesucristo, manatili na po tayong tapat sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang matyak na natin lahat ang pag-iintay natin na may pag-asa tayo sa muli niyang pagparito. At makasasagot tayo pag tinanong tayo, na tinawag tayo at pinili, naging bahagi ng kanyang kaharian na iglesia ng banal na bundok na sayo na nakatala sa langit, makasasagot tayo, Guro, sinaksihan po namin na hula ng mga banal na propeta na ikaw ang hula ng mga banal na propeta na namatay para sa aking kasalanan at nabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Amen po ba? Amen. So ano ang sinasabi niya sa atin? Lahat ganito. Sa lahat ng nagsisipagbantay, sa lahat ng mga naghihintay, sa lahat ng mga iniimbitahan sa ministeryo ng banal na bundok na sayo na ang ministeryo niya rito, tayo mga kalalakihan at kababaihan, nagaganap at tutupad ng patotoo. Amen po ba? Ang sabi niya sa iyo at sa akin, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ano po ang sabi sa vision, sa pamitain magaganap sa atin? At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di po ba mapalad tayo dahil sinabi niya sa mga banal na propeta na may isang babaeng maglilihi na bibigyan niya tayo ng tanda na paniniwalaan na yan yung sinikat niya na ginawa niya sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang kanyang buktong na anak na tumawag sa atin at nakilala natin at pinaniwalaan natin na nagkakaisa tayo ng doktrina at paniniwala, iisang katawan tayong lahat, sangkap tayo ng kanyang katawan, bahagi tayo ng kanyang gusali, bahagi tayo ng kanyang bahay na banal, bahagi tayo ng kanyang banal na templo na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan na araw ng Sabat, nangingiling tayo, napupunta tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Di po ba tayo ang mga partakers niya, tayo ang mga conquerors niya, tayo ang mga watchman servant niya? Amen po ba? Amen. Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin. So, maisip at maunawaan natin na ang paniniwala ay sa pamamagitan ng hiwaga at kababalagan na natala po sa kasaysayan ng ating tagapagligtas yung pinaniniwalaan natin na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at maniniwala at magiging participant at partaker ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ngayon ay matututo na tayo makipaglaban sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan at iingatan na po natin ang patotoo ng katwiran ng ating tagapagligtas na meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo sa ating puso at pag-iisip na nahayag na sa labi natin yung patotoo. Inukit na sa puso, isinulat na sa isip natin yung patotoo, lumalabas na po, nahayag na sa labi natin ang patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kapayapaan po ay sumaating lahat at patuloy natin idalangin ang ating bansa at ang lahat ng mga bansa na mag-normal at tigilin ng Panginoon Diyos ang salot na nararanasan natin sa bansang Pilipinas at sa mga ating bansa at ipanalangin natin ang namamahala ng ating bansa at bigyan sila ng kalakasan at patuloy na karunungan at nag-normal na ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa at makapagsimula na tayo yung panibagong kapalaran. So maraming pong salamat mga kapatid, nakapwa akong manggagawa, si Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon, binabati po namin kayo ng isang napakadakilang kapayapaan ay sumaating lahat. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, purihin ang Diyos na tumataan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sapagkat sa ating lahat ay patuloy niyang ibinabahagi ang katiyakan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Kaya patuloy tayong lumulhati, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Magsiawit po tayo ng may buong kabanalan, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, nanahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpuri, pagluwalhati at pagsamba sa iyong kabanal-banal ng lutuban. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo tinitiyak sa aming mga puso at mga pag-iisip na ikaw na nahayag sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay isang Diyos na maluwalhati, Espiritu, walang laman at walang mga buto, na siya namin sinasampalatayanan bilang katuparan ng sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, na ikaw sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay mahayag sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsaksi sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ang mabuting balita na nahandang mahayag sa buong sanlibutan upang ang bawat isa na magiging bahagi ng iyong banal na bayan ay tawagan na at sama-sama kaming magpuri at lumuwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi hadlang ang kahirapan, ang kabalisan ng sanlibutan upang ang iyong katwiran ay patuloy na maihatid sa lahat ng panig ng sanlibutan. Kaya't kami, Panginoon, ay patuloy na nagtatas ng dakilang pagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang iyong mga salita, buhat pa sa mga salita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, ay magkakaroon ng katuparan sapagkat ang lahat ng mga salita mo ay tiyak na mangyayari sapagkat ito'y salita mo ng mayroong banal na kapangyarihan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na buklukan, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, daming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.